At mali yung sinasabi mo ng storya. Ang totoong nangyari niyan, di ba? Droga ka ng droga sa bahay ko. Pera mo ba gamit? Pera ko yung gamit doon. Palamon, patira, pati bisyo mo. Ako sumasagot. Sabi ko lang sa'yo, huwag ka magdroga ngayon. Hindi kita masasamahan ngayon kasi nagluluksa ako. Di ba kakamatay lang ng pinsan ko na close ko noon? Eh, nagmamakaawa ako sa'yo nun. Sabi ko, please, huwag ngayon. Knowing na pera ko nasa pamamahay kita, ayun lang yung pakiusap ko, wag ngayon kasi kamamatay na ng pinsan ko. Anong ginawa mo? Nagdroga ka pa rin. Sounds ka ng sounds, napakaingay, sobrang ingay. Naipag-video call ka sa CR, uungol-ungol ka pa, pajakol-jakol ka pa, pahubu-hubu ka pa. Anong gusto mong gawin ko? Lahat ng tao may hangganan. Hindi, alam mo yun, isa lang yung gusto ko, wag ngayon. Anong ginawa mo? Tapos kung sino-sino yung chinachat mo na babae, malamang magagalit ako. Sinong santa ang hindi magagalit sa ginawa mo? Sabihin mo sa akin ngayon. Wala kang galang. Wala kang kagalang-galang. Kahit doon na lang sa patay, kahit wag na lang ako. Kahit wag na lang ako yung igalang mo. Nung sabi ko lang sa iyo, wag ngayon kasi kamamatay lang ng pinsan ko. Anong ginawa mo? Diba? Imagine yearly mo pinopost yun. Every other month may narinig ka sa akin. Wala ka narinig sa akin. Isang beses lang ako nag-post para ganyanin mo ko. Hanggang ngayon, nagagamot ako dahil dun sa trauma na binigay mo sa akin, sa takot ko. Kahit kailan di ako nagpo-post. Wala kang narinig sa akin. Tapos gaganyanin mo ko ngayon. Iyan pala yung banta mo sa akin dati na isang post mo lang sa akin. Well, okay lang. Nasira ba ako? Sinong nasira ngayon? Ibang naman gumante ang karma. Sobrang galing ng karma. Bilib ako sa karma sa ginawa niya sa'yo ngayon. Ilang taon na ako nanahimik sa mga pambablackmail mo sa akin dati, sa mga pinopost mo. Marami kang post dyan na hindi mo pinapangalanan. Pero alam kong ako yun. Tagal ko na nahimik dahil sa sobrang takot ko sa'yo. Pero sige, papatulan kita ngayon. Ngayon mo i-post yan. Ngayon mo i-post yan, yung mga pananakot, yung mga video. Papatulan kita ngayon. Hindi na ako yung Irish na kilala mo dati. Kung iniisip mo, bago mangyari tong gulo na to na yan, sa Irish mahina yan. Isang post ko lang yan. Ako, emotional yan, ganito yan. Iba na ako ngayon. Yung trauma na binigay mo sa akin dati, yun yung naging lakas ng loob ko para bumangon ngayon. Ngayon, tatanungin kita, sino ka ngayon? Anong meron ka? Wala. Imaginein mo kung gaano mo ako minaliit dati. Kung nga gaano mo minaliit yung pagkatao ko. Nasabi mo sa akin, wala ka mararating sa buhay, wala ka mapapatunayan. Ang pag-asa mo lang sa buhay is matandang mayaman. Naalala mo yung mga sinabi mo sa tsaka mapamamalit mo na ganun. Sige, anong meron ka ngayon? Anong meron ako ngayon? Ngayon pa tayo nahamon, maglabasan tayo ng meron tayo ngayon. Kapal ng mukha mo. Sobrang kapal ng mukha mo. Alam natin yung kung bakit wala kang... Ayoko umiyak eh. Alam natin yung bakit wala kang galang sa babae. Alam natin yung kung bakit wala kang galang sa babae. Dahil... Saan ka ba nanggaling? Ayoko na lang sabihin dito. Bago ka mamalit na iba, tanungin mo muna yung sarili mo, sino ka? Saan ka ba nanggaling? Hindi para sabihin dito, pero isipin mo mabuti to. Alam ko mapapanood mo to, Otnis. Yung mga pangsusuway mo sa akin, sa paggastos ko sa magulang ko, sa pamilya ko. Pati yun, sinisilip mo. Siyempre nga naman, mabawasan yung gastos ko sa'yo eh. Hindi ko alam kung bakit ang tanga-tanga ko. Kasi mali ko rin naman. Mali ko, naniniwala ako sa'yo. Alam mo, boba ako. Walang mararating. Ganyan, ganito. Hindi ko alam. Tapos sasabihin mo. Kasi ikaw pa yung may ganang magalit ngayon. Wala kang karapatang magalit. Ako yung may karapatang magalit dito sa lahat ng ginawa. Sa pagbenta ng video ko, sa pagkakalat. Ako yung may karapatang magalit dito. Ako yung biktima, hindi ikaw. Sana nga napapanood to ng nanay mo tsaka ng lola mo. Para mapagsabihan ka naman nila kahit paano dyan sa ginagawa mo. Uulitin ko. Saan ka nang galing? Kapal na mukha mo. Kung dati hindi ako lumalaban, palaban na ako ngayon. Ito hindi sa nanghihingi ako ng simpatya sa tao or nagpapaawa. Pero, meron ka bang ex na may sinabing maganda about sa'yo? Wala, diba? Naalala mo, may ex ka na lumapit sa akin. Renny ba yung pangalan nun? Way back sa FEU kayo. Diba kinalat mo rin yung videos nun? Na-stress din yung babae dahil sa ginawa mo. Tapos ngayon
Parang wala akong karapatang magsalita ngayon dahil may aluwa ko. Issue dito is scammer ka. Magnanakaw ka. Klepi ka. Tsaka ano sinasabi mo na hindi ka klepi? Tayo magkakasama ng mga kaibigan ko sa bahay, nawawala ng pera yung mga kaibigan ko. Ako ba magnanakaw? So ako yung magnanakaw kasi hindi ikaw. Ganon, or baka may multo ba sa bahay? Ayun ba yung gusto mong palabasin? May multo sa bahay, may nawawalang pera. Diba? Imagine! Tapos hindi ka klepi. Imagine mo yung birthday ko, pati yung deposit ko sa hotel, kinupit mo. Pati yung pambayad ko dun sa binili ko, kung kanino man, kinupit mo, hindi mo binalik, diba? Kay Seth. Tapos sasabihin mo, hindi ka klepi. Diyos mio, wallet ko nga, nagtataka kung bakit bilang na bilang mo, ultim mo kahit sentimo eh. Kahit saan tayo magpunta, nagugulat ako eh. Minsan, nagugulat ako, sabihin mo, oh, meron ka pang ganyan dyan, bili tayo nito. Minsan nga, magtataka ko, paano mo nalaman? Ibig sabihin, kinalakal mo yung gamit ko. Alam mo, ayoko sana magbilang, pero sobrang kupal mo. Sobrang kupal mo, wala nang mas kukupal pa sa'yo. Tsaka ito, hindi ko magets kung ano yung sinasabi mo na umihi ako sa maleta. Otnis, yung bahay ko studio nung mga time na yun. Yung kama, ilang hakbang lang sa CR. Imagine mo, open ko pa yung maleta mo para umihi dun. Ano ba naman yan? Sana next time kung gagawa ka ng storya, sana yung makatotohanan naman. Kasi kapwa mo tanga lang yung maniniwala dyan eh. Minsan talaga pag nagdodroga ka, kung ano-anong hallucination yung pumapasok sa utak mo. Iihi sa maleta, bubuksan ko pa yun. Yung CR ilang hakbang lang sa kama. Tsaka, hindi totoo yung 50% totoo sa sinabi ko, 50% dagdag bawas. Hindi totoo yun. Lahat ng sinabi ko, totoong nangyari at may mga taong handang bumak up dyan na nakapaligid sa atin. Ang tanong, yung mga inaakusa mo sa akin, may baback up ba sa'yo na close sa ating dalawa? Di ba? Wala. Sobrang nakakahiya ka. Imaginein mo, dadaling kita sa amin, sa mga tropa ko. Paglasing ka, ang gagawin mo, maghuhubo ka, sasabihin mo, kasi ganito eh, gusto ko malaman nila na malaki yung ethics ko. Nakakahiya ka, may sakit ka sa utak, otnis, magpagamot ka. Lahat ng sinasabi mo, walang katotohanan. Tsaka yung sinasabi mong gumawa ng hakbang or anti-otnis, hindi ako yung nagpauso nito. Ang nagsabi sa akin na gumawa ako ng Facebook group is yung isa sa nabiktima mo. Ngayon, ako pa yung may pakana nagre-recruit. Recruiter yarn. Ako, ikaw, hindi natin ina-expect na lalaki ng ganito to. Nagulat nga ako eh. Tulad ng pagkagulat mo. Kasi akala mo, di ba, sa Irish lang yan, wala yan, ganito yan, lalala, ganyan. Nagulat din ako. Malay ko ba, nalalaki kami ng ganito? At malay ko ba na ma-expose yung mga, otnis companies mo na imaginary business mo? Di ba? Walang totoo sa sinabi mo, pati yung mga business mo, fake. Diba, ikaw na nga nagsabi dun sa interview mo, hindi registered. So, anong tawag dyan kung hindi registered? Legal yarn. Tsaka, hindi ako naninira ng business mo. Otnis kang business mo. Hindi ako naninira. Unang-una, hindi ako yung nagpo-post about doon. Dahil unang-una nga, wala nga akong alam eh. Recently ko lang nalaman niya. Wala akong kaalam-alam doon. Iba-ibang tao yung nagpo-post na mga otnis scam, mga imaginary business mo. Hindi ako. Okay? Huwag kang tanga. So, yung sec pala, tsaka yung mga taong nagpo-post doon, gawa-gawa ko rin. Ganon ba yung gusto mong palabasin? Almost 60k na yung members doon, naka-public yung group. Alam ko naman, nababasa mo yun, di ba? Alam mo na iba't ibang tao yung nagpo-post doon, mga eksperto. Wala naman nga akong kaalam-alam dyan, wala naman akong knowledge dyan. Pero masasabi ko pa rin na wala pang matalino talaga yung naniwala sa'yo, promise. Ito nga pala, kaya ba may traditional post ka about sa akin at may mga pasaring ka at hanggang ngayon may pa-interview ka pa. Kasi di ka makamove on doon sa huling ginawa ko sa'yo, naalala mo ba yun? Nung huling-huling kita natin, di ba nakipag-MLO kay Yorme? Siyempre, may mga usapan kami nun after kumakauwi ng bahay. Oh, ang sarap, ganyan-ganyan. Tapos nagpashutok ako sa loob. Kaya hindi ka ba makamove on kasi kinain mo ko after kong magpait kay Yorme tsaka magpashutok sa loob. Sarap ng shumod, no? Kaya in love ako dun dati. Sarap, no? Kaya ba hindi ka makamove on dahil doon? Sarap ba? Sarap talaga shumod nun. Habang buhay mo yung iisipin.